Isang araw, nagbibilad sa araw na si Pagong nang biglang may natanaw siyang lumulutang sa ilog. Aba, puno ng saging. Tumalon siya sa ilog at lumangoy hanggang maabot niya ang puno ng saging. Sinubukan niya itong hilahin patungo sa pampang. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya ito mahila palabas ng tubig. Gumahon si Pagong para hanapin si Matching. Matching, may nakita akong puno ng saging sa ilog. Tulungan mo naman akong dalhin ito sa aking hardin para maitanim ko. Kung tutulungan kita, dapat kahati ako sa puno. Sabi ni Matching. O sige, Sagot ni Pagong. Kaya nagtulungan ang dalawa na dalhin ang puno sa hardin ni Pagong. Ngayon, kailangan nating maghukay sa lupa. Sabi ni Pagong. Ano? Hindi ba nagkasundo tayo na hatiin natin ang puno? Oo, pero kailangan muna nating itanim ang puno para tumubo ito at mamunga, tapos paghahatian natin ang mga saging. Hindi ganyan ang paghati. Sabi ni Matching. Dapat ngayon mismo natin hatiin ang puno. Pero, hindi mabuti ang ganyang paghahati. Sagot ni Pagong. Wala akong pakialam. Sigaw ni Matching. Gusto ko ang hati ko ngayon din. Tahimik na pinutol ni Pagong ang puno. Tiningnan ni Matching ang dalawang hati. Nang itaas na bahagi ng puno ay mayabong sa mga luntiang dahon. Iyon ang piniling kalahati ni Matching. Itong itaas na parte ang akin. Dali-daling idinala iyon ni Matching sa kanyang sariling hardin para itanim. Tiningnan ni Pagong ang bahagi ng puno na natira sa kanya. Nang hukay siya sa lupa at itanim niya ito. Diniligan niya ang lupa kung saan nakatanim ang puno. Ang walang ugat na puno ni Matching ay nalanta at namatay. Samantala, ang puno ni Pagong ay lumaki ng matayog at nagkaroon din ng mga dahon. Namunga na rin ito ng mga saging. Nang hinog na ang mga saging, gusto nang mamitas ng ilan si Pagong. Ngunit hindi siya makakyat ng puno. Muli siyang pumunta kay Matching. Sabi ni Pagong, kung pwede sana, akyatin mo ang puno at mamitas ka ng saging. Paghulog ka ng ilan sa akin. Siyempre, pwede ka rin kumain ng ilan. Madaling naakyat ni Matching ang puno. Nang maabot niya ang mga saging, nagsimula na siyang kainin ang mga ito. Naghintay si Pagong, ngunit walang inihulog na saging si Matching. Bigyan mo naman ako ng ilan, sabi ni Pagong. Ayoko nga. Sabi ni Matching. Dinaya mo ako noon nang ibinigay mo sa akin iyong parte ng puno na hindi namumunga. Ngayon, kakainin ko itong lahat. Tinapon ni Matching kay Pagong ang mga balat ng nakain na niyang saging. Oh, ayan! Dito nagalit si Pagong, kumuha siya ng mga tinik at ipinalibot niya ito sa paanan ng puno. Tapos, nagtago siya sa damuhan. Si Matching naman, makatapos kainin ang lahat ng mga saging, ay tumalon pababa mula sa puno. Aray! Aray! Sigaw niya dahil natapakan niya ang mga tinik. Napatawa si Pagong nang nakita niya ito. Narinig ni Matching ang tawa ni Pagong at sinugod niya ito sa pinagtataguang lugar. Papamusahan kita! Sabi ni Matching. Paano kaya? Itapon kaya kita sa isang malalim na hukay? O itali kita kaya sa isang puno? O dadalhin kaya kita sa tuktok ng bundok at iiwan kita doon? Mabilis na nag-isip si Pagong. Wala sa akin kung iwan mo ako sa
ako sa malalim na hukay. Huwag mo lang ako itapon sa tubig. Humalakhak si Matching. Ayaw mo sa tubig? Ngayon, alam ko na paano kita paparusahan. Binuhat ni Matching si Pagong at dinala sa ilog. Tinapon niya ito sa gitna ng ilog kung saan malalim ang tubig. Lumubog si Pagong. Napasayaw si Matching sa tuwa. Sigurado siyang hindi na niya makikita si Pagong kahit kailanman. Ngunit, biglang lumitaw ang ulo ni Pagong mula sa tubig. Salamat, kaibigang Matching. Sabi ni Pagong. Nakalimutan mo bang marunong akong lumangoy? At dito natapos ang aking maikling kwento. Ating natutunan na hindi tama ang manglangmang ng kapwa. Matuto tayong maging patas at huwag maging ganid. Maraming salamat sa pagkikinig.